kapag ito lumaki ng lumaki, naku po, mas maraming issue ang lalabas, no, sa simpleng issue na to. Kahit man ayaw, no, ayaw na ng Kalingap community or Kalingap reactor, vloggers na i-content itong si Dr. Love, hindi mapigilan no? Hindi mapigilan kasi ang issue ngayon is pumupuko sa kanya, kay Beyonce at sa Batalero against, no, Kalingap community. And ngayon, meron lumabas na medyo hindi kasi naging maganda yung pag-vlog ni Mrs. Love, no? Yun yung medyo mahirap dun kapag wala talaga sa puso mo yung pagtulong, no? Hindi ko sinasabing wala sa puso ni Mrs. Love, kasi yung pinakita niyang asal doon actually nag-trigger, kaya siguro itong kapatid na si Marian nagsalita rin, no? Dahil nakita natin kung paano pinagsalitaan, paano parang nanumbat na sabi nga ni Bopil, nakinabang naman kayo dyan, bakit kailangan yung isumbat ngayon yung gasolina at yung pagod, yung init na dinanas ninyo, tapos hindi rin naman pala sasama, no? Yun yung medyo hindi kasi magandang na nabitawang salita ni Mrs. Love, na I think that's the reason at na-trigger itong kapatid para magsalita. And eto na nga, no, mukhang maghihintay na lang tayo kung kailan makakausap ni Kuya Bal itong si Marian. Pero according naman kay Kuya Bal, kakausapin niya rin naman si Dr. Love. So, pagka ganito, medyo hindi natin alam paano. Well, eto na nga, medyo nakita natin yung mga reaction ni Dr. Love, no? Naglelelo na siya. Kahapon sa live niya, ano na lang sila, happy-happy na lang, good vibes na lang daw sila. Hindi siya sumasagot sa mga binabatong tanong sa kanya. Actually, gusto ko sanang magtanong sa kanya regarding sa real identity nung Hansel. Kaya lang, sabi niya, hindi na siya sasagot, no? So, sa respect, hindi na natin tinanong. Pero dito kasi, sa nangyaring ito, no, ano yung mga pwedeng revelations na gagawin, no? And kaya-kayang sagutin nila Dr. Love yun. Kasi, may money involved na rin na pag-uusapan no, may mga money involved, lalo na doon kay Bopil. Maraming revelation si Bopil at mukhang talagang medyo less na yung personal na banat ni Bopil, more on na sa topic siya, pero talagang hindi niya titigilan, no? Magpapaldo daw siya rito Dr. So, tingnan natin. Kaya lang kasi maraming revelation talaga si Bopil, no, about dyan sa money na naman, pero involved na 70 something. I'm not too sure if that's the real story of it, no? Pero may perang involved daw, no? So ang aking ngayon dito, ang bibigyan ko lang ng reaction ay itong mga sinabi at bakit nauwi sa ganito, bakit nauwi sa ganyan na napilita magsalita itong bata na to, no? And but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware ko sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Usual lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check, as always, para hindi po kayo mapagsabihan fake news, and kaya nyo pong sagutin kung kayo man ay tanungin. Okay? At kung hindi nyo alam, aminin nyo na lang. Wala pong masama sa pag-aamin ng pagkakamali o kulang ang inyong impormasyon, no? Kaysa po sa ipagpilitan nyo, kung mali kasi, lalabas na mali talaga. Okay? So, allow me to play a portion, no, na kung saan na-interview, no, ni Kalingap Mel, no, kapatid ni Balata yun, itong si Marian, at may mga sinabi siya, no? Kasi pumasok na siya sa live ng isang vlogger din, no? At doon siya nagpahayag na naghihintay lang siya ng may mag-interview sa kanya, and she will reveal everything she knows about dito sa pag handle sa kanila, no, ni Dr. Love. Okay? Para sa mga taong
kagaya namin na minamaliit lang nila, minamaltrato ng mali. Dahil tinutulungan. Opo, dahil porque sila ang naghihirap mag-vlog, sabihin na natin mahirap, pero sana wag naman ganun. Kailangan na iano pa rin nila yung karapatang pantao. Opo, respeto pa rin. Maaaring kulang yung aking information regarding sa kung paano tinulungan ni Dr. Lab itong mga si Darlene, no, or even si Marian. Kung pagbabasihan po kasi natin yung pagkaka-live or pagkaka-video ni Mrs. Lab and yung mga nabitawan niyang salita, medyo hindi nga maganda, no? Medyo hindi maayos yung mga nasabi ni Mrs. Lab. Okay? Nanduro na po tayo, kung medyo mainit, di ba? Gumastos. Katulad nga po nung nasabi ko dun sa mga previous content ko na kung may nag-message man, di ba, clear nyo muna sa message. Pwede naman kayong mag-video call. Di ba? Kung talagang gusto ninyo na maging practical at ayaw nyo gumastos muna dahil nga sa mahal ng diesel, then the travel time na abutin ninyo, maaaring mainit. Di ba? So, kumbaga, pwede nyong gawin in a way na hindi kayo masyadong mahihirapan. Pero pumunta kayo doon because you want to vlog it. Di ba? You want to vlog it. Yun yung aminin natin. Ang naging problema nga lang, hindi maganda yung lumabas, no, sa mga bibig ni Mrs. Love na nag-trigger dito sa batang ito. And kung yun nga, katulad ng sinabi ko, kung pagbabasihan natin yung mga binitawang salita ni Mrs. Love, talaga pong medyo hindi siya maganda. No? Hindi po siya magandang pakinggan. At may punto po yung bata na sabihin na ganon. Parang masyado naman silang minaliit, inunsulto, no? Na porke binablog sila, porke nagbibigay sila, yung mga ganon, no? So, kung doon lang po ako magbabase, hindi po talaga maganda yung mga nabitawang salita ni Mrs. Love. Okay? Pero para sa kanya, no, sa batang ito, matrigger siya. So, which means, meron ng previous cases na sila ay medyo nadihado sa kung ano man yung mga dapat na makuha nila bilang beneficiary, di ba? From the vlogger. No? So, kaya doon pumapasok yung sinasabi nilang may money involved, no, na hindi na ibigay sa kanila. Okay? So, yun po yung mga aabangan natin sa mga susunod na kwento nitong kay Marian na to. Oras na magsalita siya. And I hope, pag nagsalita siya, no, si Marian or kung sino man, mayroong kaukulang ebidensya. No, kasi kung yan hearsay din lang, no? Wala kayong maipakitang ebidensya, well, it's another content, no? Content na naman po yan. Kaya sana itong si Marian, yung paglabas mo at sasabi mo na magpapa-interview ka, dapat meron kayong mga ebidensya, tao, no, na magpapatunay sa kung ano man yung allegations na pwede nyong ibato kanila Dr. Lab, no? And sabi nga nila, minor daw itong siyempre si Darlene, correct? Yes, they are minors, no? Pwedeng mahalungkat na may consent, parent consent ba yan? Ito bang si Marian is nasa tamang edad? Siya ba po talaga ang guardian ni Darlene, no? So, maraming pong issue na pwedeng lumabas ito pag oras na ito ay pumutok, no? Marami po na minor yan. Kahit na sabihin natin may ibang minor na binavlog din ang kalingap, so there should be a proper documentation, no? Hindi po ito basta-basta na lang dahil bata po itong mga to, minor, no? So I hope, no, yung mga sinasabi kong mga paperworks, documentations, relevant documents, no, na hindi sila pare-pareho malalagay sa alanganin oras na pumutok itong isyong to, oras na lumaki itong isyong to, no, ay meron sila. Like Dr. Lab, nag-consent ba talaga? Sino ba talaga ang guardian yan? Nagkaroon ba kayo ng black and white? Di ba? Kung magpupurso to, kung talagang lalabasan kayo ng mga saloobin ninyo, no? Kung talagang mag-all out itong si Marian.
Kasi may sasawsaw na iba dyan, especially minor yan. Yan po agad ang ibang babanat kanila, Dr. Lab. No? Dahil minor si Darlene. Kaya tama rin yung sinasabi ni Val Santos, nakakausapin niya ito. Kakausapin niya muna si Darlene and si Marian. Do some damage control, ika nga. No? So, abangan natin kung ano pa yung mga pwedeng i-reveal nitong si Marian. Makakasira ba talaga kanila Dr. Lab yun? Well, sa ngayon, alam nyo, aminin natin sa hindi, may mga ganon. No? May mga ganon na gustong sirain si Dr. Lab. No? And kung nangyayari man yun, kasi nga, may mga foul move din naman na ginagawa kasi si Dr. Lab. Di ba? Aminin natin yan. No? Mayroong mga ganyang bagay na nagkukos para magbalikan yung mga yan. Okay? May sabihin din maganda. So, I hope masettle lang ayos to para hindi na humaba. Kasi pag ito lumaki ng lumaki, naku po, mas maraming issue ang lalabas sa simpleng issue na to. So, kung ano man yung mga differences nila, settle nila yon. Kung may money involved, di ibigay yung tamang dapat ibigay. Di ba? Kesa sa mauwi ito sa malaki. Dahil pagka nagkakasuhan na to, pera involved yan. Pag na-involve yung pera, involved ang sponsor dyan. Sa tingin ninyo, pag nagkasuhan-kasuhan itong mga to, kanino aasa yan? Sa sponsor pa rin yan. Ay ako, I've seen that. Marami pong kumita sa mga dimandahan na yan. Saan ang gagaling yung suporta? Pambayad sa attorney, panglakad ng mga papel, paruot pa rito, si sponsor. Kaya kayong mga nag-sponsor, tingnan nyo po yung sitwasyon. At makiisa po kayo if ever na magkakaroon ng negotiation or pag-uusap. Kasi kayo rin po mapuputukan sa uli. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and hanggang dito na lamang, maraming salamat.